Magandang araw mga kaidoks at welcome pong muli sa ating channel kung saan pag-usapan natin ang update tungkol sa utos ng Korte Suprema sa gobyerno na magbigay ng komento sa petisyon ng RA 12232. Kaya kung gusto mong malaman kung may komento na bang naisumiti, huwag ilipat ang channel at tapusin ang video. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ang Korte Suprema ay gumawa ng isang mahalagang hakbang sa pagtugon sa petisyon na inihain ng veteranong abogado sa eleksyon na si Romulo B. Macalintal laban sa Republic Act No. 12232. Ang batas na nagpapapaliban sa barangay at sangguniang kabataang elections BSKE mula Disyembre 2025 hanggang Nobyembre 2026. Ano ang direktiba ng Korte Suprema? Noong Agosto 19, 2025 sa kanilang en banc session, naglabas ang kataas-taasang hukuman ng isang hindi na mapapalawig na 10 araw na deadline para sa ilang ahensya at tanggapan ng gobyerno na magsumiti ng kanilang opisyal na komento. Kasama rito ang Senado ng Pilipinas, ang Kapulungan ng mga Kinatawan, Executive Secretary Lucas P. Bersamin na kumakatawan sa Malacanang, ang Komisyon sa Halalan, COMELEC. Malinaw ang utos. Sa loob ng 10 araw, kailangang ipaliwanag ng mga ahensyang ito ang kanilang legal na batayan para sa RA 12232. At sagutin ang mga argumento ni Macalintal na ang paulit-ulit na pagpapaliban ng mga halalan sa barangay at SK ay lumalabag sa konstitusyon. Ang petisyon ni Macalintal na nakatala bilang GR number E02002 ay nangangatwiran na ang mga opisyal ng barangay at SK ay dapat may nakatakdang 3 taong termino, hindi paulit-ulit na pinapalawig ng Kongreso. Ang madalas na pagpapaliban ay nagpapahina sa karapatan ng botante at sa prosesong demokratiko. Ang RA 12232 ay nagtatakda ng isang mapanganib na pamarisan kung saan ang mga termino ng mga inihalal na opisyal ay pinapalawig ng walang direktang mandato mula sa mga tao. Timeline ng aksyon. Agosto 19, 2025, nag-utos ang Supreme Court sa mga respondent na magsumiti ng mga komento sa loob ng 10 araw. Ang deadline, tinatayang nasa Agosto 29, 2025. Sa simula ng Setyembre 2025, wala pang pampublikong kumpirmasyon kung ang Senado, Kamara, Executive Secretary, COMELEC ay nagsumiti na ng kanilang mga sagot. Bakit ito mahalaga? Ang kasong ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa sistema ng eleksyon. Kung ibasura ang RA 12232, maaaring matuloy ang eleksyon sa Disyembre 2025. Kung panindigan, ang mga halalan sa barangay at SK ay muling ililipat sa 2026 na magpapalawig sa termino ng mga kasalukuyang opisyal. Maaari rin itong magtakda ng pamarisan kung may walang limitasyong kapangyarihan ang Kongreso na ipagpaliban ang mga halalan sa grassroots. Ano ang susunod? Ang publiko at mga political analyst ay mahigpit na nagbabantay ngayon. Bibigyan ba ng katarungan ng mga ahensya ng gobyerno ang RA 12232 bilang isang balidong paggamit ng kapangyarihan ng lehislatura? O kakampi ba ang Korte Suprema kay Macalintal na poprotektahan ang mandato ng eleksyon ng mga tao? Inaasahan ang isang status update mula sa Supreme Court sa mga susunod na linggo. Depende sa pagsunod ng mga ahensyang kinakaukulan. Naipadala na ba ng gobyerno ang kanilang mga komento? Hindi pa natin masasabing opisyal hanggat walang anunsyo mula sa Supreme Court mismo o mula sa Public Information Office, PIO nito. Pero sa praktika, kadalasan ang mga ahensya tulad ng Senado, Kamara, COMELEC at Office of the Executive Secretary ay naghahain ng kanilang komento sa huling araw ng deadline o malapit dito. Posibleng naisumiti na nila sa Clerk of Court ng Supreme Court. Pero hanggat hindi ito inilabas bilang opisyal na pagtanggap, hindi pa malalaman ng publiko. Kaya pwedeng naipadala na pero hindi pa nairerehistro o inanunsyo. Ano ang epekto ng 10 araw na non-extendable period? Ang salitang non-extendable ay mahalaga. Hindi maaaring humingi ng extension ang mga respondent. Kapag lumampas ang 10 araw,
Anumang late filing ay maaring hindi natanggapin ng Korte Suprema. Kung hindi makapaghain ang isang ahensya, pwedeng magdesisyon ang Supreme Court batay lamang sa petisyon ni Makalintal at sa ebidensyang nasa record. Ano ang mangyayari pagkatapos lumipas ang deadline? Kung nakapag-file sa oras, ipoproseso ng Supreme Court ang kaso. Maaaring magkaroon ng oral arguments o diretsong resolusyon sa merito. Kung hindi nakapag-file, may opsyon ang Supreme Court na ituring itong waiver o pagtalikod sa karapatang magkomento, kaya magdidesisyon sila kahit wala ang panig ng gobyerno. O sa mga bihirang pagkakataon, maaari pa ring tanggapin kahit late in the interest of justice, pero mas mahina ang posisyon ng gobyerno. Ang mahalaga, ang pagbibigay ng 10 araw na di maaaring palawigin ay nagpapakita na gusto ng Supreme Court na madaliin ang kasong ito dahil nakasalalay dito ang nakatakdang halalan. Ayaw ng korte na magtagal ang usapin hanggat sa mawala ng saysay ang desisyon. Kung hindi nakasunod ang mga ahensya, hindi ito bastang teknikalidad lang. Maaari itong magbigay ng kalakasan sa posisyon ni Makalintal dahil pwedeng ipalagay ng Supreme Court na walang sapat na depensa ang gobyerno para sa RA 12232. Ano ang bottom line? Opisyal na inilagay ng Korte Suprema sa alanganin ang gobyerno. Ang kanilang mga komento ay maaaring magpasya kung matuloy ang mga halalan sa barangay at SK ngayong Disyembre o muling ipagpaliban. Ang isyu ng RA 12232 at ang petisyon laban dito ay higit pa sa usapin ng pagpapaliban ng eleksyon. Isa itong paalala sa ating lahat na ang demokrasya ay may takdang oras at proseso. Kapag paulit-ulit na ipinagpaliban ang halalan, tila ba ipinagpaliban din natin ang boses ng taong bayan. Mahalaga ring maunawaan na ang batas at konstitusyon ay hindi para sa mga nakaupo sa kapangyarihan, kundi para protektahan ang karapatan ng bawat mamamayan. Ang hakbang ng Korte Suprema na magtakda ng 10 araw na palugit ay simbolo ng kanilang kagustuhang panindigan ang prinsipyo ng check and balance na walang sinuman kahit kongreso ay maaaring umiiral ng walang hangganan. Dito natin matutunan na kung sa isang malayang lipunan, ang tiwala ng tao ang siyang pinagmumulan ng tunay na kapangyarihan. Ang mga opisyal ay nanunungkulan lamang dahil hinirang sila ng bayan at hindi sila dapat manatili sa pwesto nang walang malinaw na basbas mula sa halalan. Sa huli, tayo bilang mamamayan ang dapat maging mapagmatsyag. Ang ating boses ay hindi dapat patahimikin o ipagpaliban. Kaya't ang pinakamahalagang aral, ang demokrasya ay buhay lamang kung ang tao ay nakikilahok, nagbabantay at hindi pumapayag na maagaw ang kanilang karapatan. Mga ka-IDOX, ang usapin ng RA 12232 ay hindi lang tungkol sa pitsa ng eleksyon. Ito ay tungkol sa ating karapatan at tinig bilang mamamayan. Tandaan natin, ang kapangyarihan ng gobyerno ay nanggagaling sa tiwala ng taong bayan at hindi ito maaaring ipagpaliban o ipagkait. Kaya manatili tayong mapagbantay, makilahok at ipaglaban ang ating boto dahil sa demokrasya, ang boses ng bayan ang tunay na batas. Ano sa tingin nyo ang 10 days period na ibinigay ng Supreme Court? Talaga bang non-extendable? Ipahayag ang inyong pananaw sa comments bilang sagot. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa ating mga kabarangay. At ito ang EDOX DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.